Hello, good morning. Ako'y medyo late ng konti. Pasok ako late kasi um, I kept awake. Well, nakatulog naman ako. Kaya lang, I kept awake dahil sa eleksyon. Well, ang pamangkin ko ay tumatakbo as counselor sa amin, sa bayan namin, and praise God at nanalo naman ang bata. It's his first time. Pero syempre, ano yan, he was already, pasensya na, nag-ano yung aking puwet. Nahuhulog ako sa, kailan palitan ko na to, puang ko na to. Anyway, so he's already been exposed to politics. Pero pag sa amin, sa side ng nanay niya, syempre, ang nanay niya tumutulong. Nagulat nga kami, ang kapatid ko siya yung pinakatahimik sa amin, pero tingnan mo kung makaano ngayon, ang dami niyang tinutulungan, nagiging ano siya, kasi nung nag-vice mayor, asawa siya ng vice mayor. So, yun ang isa sa mga natutuwa din ako sa kapatid ko. He stay humble, she stays humble, pati rin ang bayaw ko, si Bong Dalin. Kaya natutuwa ako, salamat sa mabumoto. Anyway, yun nga, ito na nga topic natin. Marami kasi ako, di ba, last Friday, ang aking topic was understanding humility. Okay? Ito ngayon, the power of humility. So, the power of humility, when we reflect on the power of humility, we recognize that is not a weakness. Okay? Yung mga taong tahimik dyan, they're so humble, that's not weakness. Okay? But a strength. That is a strength. Humility places us in a position to receive divine guidance and wisdom. Okay? Tandaan nyo yan. Humility places us in a position to receive divine guidance and wisdom. By staying humble, we become more open to learning from others and to accepting correction. Kaya nga po, sa aming mag-asawa, we are so opposite. Sinabi nga, opposite poles attracts. Totoo yun. Kapag yung gitna mo ang Panginoon, they will make so attraction. So, hindi lang po yun. Gaya ko, nung bago pa akong gumagawa ng taxes, I humbled myself before older people. Okay? So, I made them as my mentor. Tapos, pag may sinabi sila sa akin, ay, mali yan. Ay, okay. Hindi naman ako nagmamagaling. Hindi ako, ayaw kung iniisip na nagmamagaling ako. Pero kung meron kasing taong baluktot ang kanyang mga sinasabi, then, kinokorek ko yon. Kinokorek ko, dapat, yung nga lang may mali ako doon. Mataray kasi ako Pero minsan may isip-isip ko, hindi pala dapat ako ganun ang reaction. Pero lately, mayroon din ako hindi po tama yan, ganito yan, ganun. Wag mo bibiglayin yung mga tao. So, ibig sabihin, we can learn to each other. Yung humbleness, ibig sabihin nun, we have to humble ourselves sa mga taong we know na it will be open from learning from other people. Yeah, we gonna learn a lot from other people, lalo na sa mga taong may experiences. And accepting correction. Okay? Oo, minsan kasi tayo, yung ayaw nating kinokorek tayo, right? Oo, lalo ako nung araw, gano'n na yan. Galit kaaway kita. Okay. To accepting correction, not in a shame, but as a means to grow in Christ-likeness. Okay? Not in a shame, hindi naman nakakahiya yun, na kunwari may nag-correct sa'yo, sige, accept mo yun. Hindi naman nakakahiya po yun. Kung alam mo tama yun na you need to be corrected, right? Yeah, may matao talagang ayaw na mapagsabihan. But it means to grow in Christ-likeness. Okay? Maybe God will use somebody to tell, hey, Mariton, you're not doing this one anymore. Kailangan ganitong gawin mo.
So ako, ang reaction ko doon, okay, sorry ha kung nakasakit ako or what. So, humility also enables us to put aside our desires for recognition and success. Yun. Humility is also enables us to put aside our desires for recognition. Alam mo, minsan guilty din ako dyan eh. Kasi as much as possible, marami din ako nagawa. Marami akong hindi ako recognized. Oo, hindi ako kilala. Pero, dahil meron akong Kristo sa puso ko, I don't mind anymore. Hindi, yung kumbaga sa kwan kaya minsan, successful ka na. Ang sagot ko dyan, glory to God. He is the only one who could give me my success. Besides, I am His employee. Ginagano. Hindi talaga totoo yan. Hindi ko yan inaako ko yung kung anong nararating ko. Hindi ko inaako dahil sa sarili ko, kundi dahil sa Panginoon. Kaya ako nandito. Okay? So, allowing God's will to shine brighter in our lives. 'Di ba? So, anong pagiging natin, pagiging Kristiyano natin? We have to be Christ-likeness, di ba? You have to be humble. Di ba Christ came in the world. He became a servant. He came as a humble servant. Okay? So, ibig sabihin dito, yung kumbaga kung humble ka, kung hindi ka na-recognize, that's okay. Still do your job. Okay? Hindi mo alam na ang Panginoon nakikita ka niya. So actually sa Saturday, isa sa mga client ko, isang kaibigan ko, ninominate niya ako as awardee sa hindi ko nga alam kung ano pupuntahan ko Saturday. Empowerment daw. Empowerment sa business, sa profession, mga ganun ba. Sabi ko, wow, may naka-recognize din sa akin. Pero hindi rin. Wala din ako pero nakita ko mga awardee, marami din akong kakilala doon, marami din akong mga kliyente doon. So, maging masaya, right? So, allowing God's will to shine, sa buhay natin, humility, yan ang power of humility, na we have to, allowing God's will to shine brighter in our lives. Gaya ako, I let God shine in my lives. Lalo na, ito pag sinasabi na, ang galing-galing mo, sabi ko, no, ang Lord ang magaling. You know? I always say that, ang Lord ang magaling. Kasi siya ang nagbibigay ng wisdom sa akin. Alam mo kasi minsan, pag hindi ko naiintindihan, wala akong alam, hindi ako Google. Una kong gagawin, mag-pray. Lord, give me wisdom, Lord. Anong gagawin ko dito? Tapos bigla na lang makita ko, meron ako makita salamat Panginoon. You speak to me for this. Talaga alam ng Lord eh. Kasi nga yung relationship mo sa Lord every day, parang nandiyan lang siya. Okay? The power of humility rests in its ability to transform our hearts and ultimately our communities. Okay? The power of humility rests in its ability to transform. Kaya nga ang ability natin to transform, magbago. Kaya nga sana yung mga magba-Bible verse muna ako. Matthew 5 verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Okay? 1 Peter 5 verse 5 says, in the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. Diba? Sabi ko sa inyo mga mentors ko matatanda. All of you, clothe yourself with humility towards one another. Okay? Because God opposes the proud, but show favor to the humble. Colossians 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Okay? That's Colossians 3 verse 12. Romans 12 verse 3. For by the grace given me, I say to every one of you,
Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has disturbed to each of you. That's Romans 12, verse 3. Proverbs 11 verse 2 says, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Proverbs 11. Totoo yan. Totoo yan. Yung just stay, isa nga, being humble, you get wisdom. Yabang ka ng yabang, nakakahiya. Alam mo, sa totoo lang ang pagyayabang natin. Kaya nga, sa mga panahon nga na ito, yung mga politicians na yan, they should learn how to be humble. They have to learn what humility is. Kasi, alam mo, sa totoo lang, nadidismaya ako dun sa mga taong, I'm exposed with politics. Muntik na nga akong, meron kasi kami, yung mayor namin dati. That time, mayor pa si Kuya Ben, na naging Bendy. Nung nabubuhay siya, nung nandun pa ako sa Kawayan, sinasabi niya na daw, hindi, pero nag-approach naman siya sa daddy ko na gagawin akong barangay chairman sa district namin. District 2 is nandun ang palengke, nandun yung financial district, yan, pati yung may nagsabi sa akin na sa barangay din namin na wag daw silang tatakbo pag ako pumayag akong tumakbo. So, kumbaga nakakatabang puso kasi kino-consider ako ng mayor namin na mag under the politics. Kasi naman po, marami akong ginawa, marami akong projects. Tapos, kahit hindi ako presidente ng Varsitarian, yung presidente, yung best friend ko si Dennis, kaso akong utak noon. Ako gumagawa ng mga projects. ako ang lumala, ako gumagawa ng kaya visible ako. Nakikita ako ng mayor, pati yung vice mayor, that time yung father ng brother-in-law ko, na lalo na sa piyesta, very ako noon. Talagang very sila sa akin. So, yun, that my dad would always say no politics for my children. Though yung sister-in-law ko, asawa niya, politician, okay lang. Pero nakakatuwa, it nag-change naman ang ng sister ko dahil mahihain ho yan. Hindi nga po, nagtataka nga po kami. Pero ngayon mas marami siyang exposure sa mga tao. At nilolo ko nga kanina daw meron. Kaya daw nanalo yung kanyang anak dahil sumayaw daw siya. Ako rin na-shock, nakita ko, sumayaw ka! So anyways, ganun po, na tomorrow, another humility. Kasi ang dami nito and marami pong topic. So tomorrow will be humility in relationships. So, sana po makinig po kayo dahil we really need to be humble. Okay? So now, at 13 minutes na. So, hopefully everybody will be nakakapulot po kayo itong power of humility. Dahil kailangan natin talaga po mag-humble. Wag ho kayo maging hahambog. Na-experience ko po yan. Naging hambog na naging humble. But God is so good. God is so good that He changes me. So, always remember, huwag niyong manihin na He always loves you. And pati ako, kaya ako nandito. I love you guys. And thank you that you always say that I'm just an instrument. Okay? So, anong word na nangyayari? I'm just the instrument of Him because He can say this, He loves you all. Okay? Thank you very much and see you tomorrow. Babush.